Hello, collective. Wait, I forgot to put on my microphone. Saan na yung aking microphone? Sorry. Lagi ko lang yung aking mic. Kalimutan ko at ako'y ubos na ang boses. Good luck sa aking lalamunan! Timeless reading to, ha? Love reading, tingnan natin. Energies ngayon dito sa iyong connection, personal in your mind, karelasyon mo, asawa mo, whatever. Ano ang wait, nagde-decide ako anong card yung gagamitin ko. Kung anong feel. So, ito daw. Sabi ni Intuition, ito yung gamitin ko. Hello! Nga pala, sa mga nandito, nanonood, bago ka man or matagal na, yung Purple Teen, kung hindi mo pa ako kilala. Ang babae na boses, lalaki. Ang babae na boses, Jeprox. Huwag kayong mag-alala guys, hindi naman ako tibo. Girl talaga ako, ganito lang boses ko. Since bata. Energy. Wow. Mukhang may mga blockages dito sa connection nyo. Ano ba to? You and this person against the world? May humahad lang ba? Etong blockage na to, blockage ba to sa'yo or blockage sa kanya? Okay? Kung ano yung ano man ang sabihin ng mga cards dito na energy, hindi po ako psychic. Hindi ko alam kung energy mo to, energy niya. Hindi naman ako nanghuhula rito, kayong nakakaalam niyan. Iba guys yung nanghuhula. Sa pagkakaintindi ko, my own opinion ito, ha? Iba yung nanghuhula. Yung nanghuhula, wala kang basihan doon. Nagmimini-mini-mini mo ka lang doon. Nanghuhula, kaya nga literal nanghuhula eh. Pero ito kasi, kung ano energy na nararamdaman ko gamit yung intuition ko, tsaka yung lumalabas sa cards, yun yung nire-relay ko sa inyo. Sa pagkakaintindi ko ha, take note. Sa personal na pagkakaintindi ko, magkaibang bagay yun. Kasi yung nanghuhula ka, kahit walang baraha dyan, pwede mo sabihin, ay siguro ganito, ganyan ano. Kasi yun nga yung hula-hula mo lang. Pero ito kasi, kada hugot mo, may mga lumalabas. So yun yung sinasabi mo. Kung tumutugma man yun o hindi, yun na lang. Doon na lang nagkakatalo kung tatama ba sa'yo yun o hindi. So yun na-explain ko na rin. So back dito sa reading natin. Kasi ang dami ko na doon sa term na hula-hula. Magkaiba po yun dito sa cartomancy. Sa card reading. Bahala kayo kung tatanggapin niyo yung sinasabi ko, hindi. Pero ako yun ang paniniwala ko. O meron bang binlock dito? O iba-block pa lang? Okay. So, pwede rin eh. Meron something dito na parang iba-block mo siya or iba-block ka niya kasi delikado. Baka bawal na connection to or patago. Pwedeng sa side niya patago or sa side mo patago. Again, hindi ko alam kung kaninong energy yan. So, ang gagawin nito, pwedeng nagchat-chat-chat kayo tapos i-restrict or basta hidden eh. Ang nasa-sense ko sa intuition ko is hinahide yung mga messages, hinahide yung mga video call, yung mga pag-uusap. Kasi siguro hindi pwedeng ilantad or baka mamaya mabasa ng jowa or whatever. Hindi ko alam eh. So, yun yung initial na nasa-sense ko. Kaya pala may blockage din. Or pwedeng binlock ka or binlock mo siya kasi pinagtataguan, iniiwasan.
O pwede daw karmic itong connection ninyo. According to the baraha. At saka may pagka-toxic. May pagka-toxic itong connection nyo, relationship ninyo. Kasi nga karmic. Pero hindi ko naman sinasabi lahat ng karmic connection ay toxic. Okay? Baka may misinterpret ako. Naku, meron ng unhealthy attachment dito. So, hindi ko alam kung sino tong obsessed, sobrang attached sa inyong dalawa. Kung ikaw ba yan o siya. Kaya siguro may pag-iwas, may pag-block. Kasi, hindi ko alam, pero yung mga nagbablock naman, hindi naman yung laging may iskabeche, kulukadidang, kakayaka, binlock. Yung iba talagang binablock nila kasi naaanoy na sila. Ayaw na nilang magkaroon ng connection dun sa tao na yung kaiba-block. Ayaw makipag-communicate. Ayaw nila na makukontak sila. Diba? Yun naman yung reason bakit binablock eh. So, kung nasa-sense ko kasi dito, may unhealthy attachment kung sino man ito sa inyo to the point na nagiging obsessive na tapos yung isa is avoidant. Okay? Binablock para hindi na makapag-chat, makakontakt. O tayong, tarot cards. Or it could be na, meron bang mga masamang bisyo, addiction kung sino man ito, yung person mo, kung sino man sa inyo yan. Mga toxic habits or toxic behaviors. So, ano energy na itong person? Hindi siya masaya ngayon. Or it could be na merong pamilya na nasira dito dahil sa sa'yo o dahil sa kanya. Kasi parang merong family na sasagasaan eh. Ibig sabihin may family na masisira eh. Kaya siguro binablock. Ang ibig sabihin, pwedeng yung connection is may asawa na yung isa sa inyo. O hindi ko lang alam kung may kinakasama, may asawa, kalibin, o kasal, hindi ko alam. Pareho ba kayo or yung isa sa inyo? Kaya nga binablock kasi ibig sabihin, ayaw din niya na mabuko siya, makita yung mga chat ninyo, video call ninyo, whatever, conversations ninyo. Kinikip. Diba? Na-sense ko na yun una pa lang. Kaya rin pala tumilitaw dito na may toxic. Kasi kung meron nga namang may iba ng karelasyon dito, kalibin or pamilya, tapos kayo pa, di ba parang ano yun? Third party situation? Okay? May maapektuhan kasi dito na pamilya eh. Kumbaga hindi ganun kadali. Complicated pwedeng complicated yung connection, relationship ninyo. Pwedeng patago nga. Or another eksena, aside dun sa scenario na binanggit ko. Pwede naman kayo yung mag-asawa. Halimbawa, hindi ka third party, hindi rin naman siya third party. Ba, kayo talaga yung mag-asawa, kayo magkalibin. Tapos nagkaroon ng, ewan ko, parang nagkahiwalay kayo, ewan ko kung nagkasira kayo. Kaya parang nagkaroon dito ng binlock, pwedeng may anak kayo, pero pwede rin namang wala. Parang nasira yung samahan eh, nasira yung family eh. Pwedeng may umalis, so pwedeng may ginawang pag-alis, pag-abandona, or pang-ghost. Tapos ang nakikita ko dito is, babalik din eh. Babalik at babalik din eh. Uuwi pa rin doon sa pamilya eventually. Or uuwi pa rin doon sa same person eh. Nakikita ko na maaaring ma-reunite, no? So, kung nagkahiwalay man, nagkalayo, nag-block, ng ghost, na-disconnect,
andun yung tendency na may pagbabalik dito. May pagbabalik. And marireunite talaga. Yun yung nakikita kong mga next na pwedeng mangyari. Marireunite at marireunite eh. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Ayan o, ito decision to eh. Plans. Hindi ko alam kung may mga pinaplano tong person mo or kung sino man to may mga pinaplano sa inyo. Pero parang meron dito almost. Pwedeng hindi na eh, alam mo yun, parang ayaw nang umasa or hindi na-expect na babalik pa. Excuse me, may ipis guys. I hate ipis. Nawala! Ay, ako ng ipis eh. So yun, nakikita ko dito, parang umuwi ka, hindi, parang hindi na ako naghihintay. Bumalik ka, hindi, pwedeng pagod na ako or hindi na ako maghihintay. Pwedeng ito yung energy na nasa-sense ko rito sa person. Ito, di bahala ka. Kung lumayas ka, di bumalik ka. Kung iniwan mo ko, ginost mo ko, kung babalik ka, mag-reach out, bahala ka. Parang ganun. Yung isa dito sa inyo. Ganun yung energy. Pero yung iba talaga dito kasal na. Dalawang cards na yung sasabi nito, family or married na. Pwedeng yung person mo. Or kung wala nga, kung halimbawa kayo naman talaga yung mag-asawa, well, ito lang talaga yung sign na o may pamilya na kayo or kayo talaga yung mag-asawa. So, nakikita ko may mga problema pa rin dito. May conflict pa rin, ano? Ayan o, meron talaga akong nasa-sense na energy na parang bumalik ka, hindi, magpakita ka, hindi, wala na akong pake. Mga hindi na nag-expect. Hindi na nag-expect na babalik eh. Parang yun yung sinasabi ko kanina doon. So whether ikaw yan o siya, hindi ko alam. Actually, meron ako nasa-sense na energy dito na pinag-iisipan ng mabuti. Pinag-iisipan ng mabuti. Meron nasi-sense ko kasi dito parang may dalawang options or pwedeng ito yung dalawang pinag-iisipan nito kung sino man to nag-iisip sa inyo eh. Pinagpaplanuhan, pinag-iisipan na mabuti. Tsaka nakikita ko itong Ace of Pentacles as an energy na pwedeng starting over eh. Oo. Ang nafe-feel ko dito is another beginning. Ano pa?
Another beginning. Nakikita ko rin na may mga lessons learned with the Hierophant. Or pwedeng may mga may kakumpetensya. I don't know kung may kakumpetensya rin eh. This is toxicity energy again. Oo. May mga pinaplano pero pwede hindi maisagawa eh. Kung ano tong mga iniisip na to, pinaplano na to, hindi maisagawa pa. Kasi nga, ewan ko, meron may something na sumasagabal. Whether ito ay mga other factors, hindi na pwedeng tao or situations na maaaring yun yung nagiging conflict eh. Para masimulan kung ano man yung dapat simulan dito. By the way, ayan yung simula. Diba? So, yun yung nasisense ko eh. So, hindi ko alam kung itong person mo, may mga pinaplano ba siya or kung sino man yun sa inyo. Pero hindi lang niya may isagawa, may sakatuparan yung mga pinaplano niya kasi pwede may mga sagabal. No? Ano pa? Tayo. Naninimbang. Naninimbang to. Meron talagang dalawang card na ewan ko kung namimili eh. Namimili, nagde-decide, naninimbang. Kasi may dalawang options eh. O baka naman hindi lang talaga kayo to, baka mamaya third party situation kasi may option eh. Ba natin ibang cards. Ito yung mga hidden messages. Sorry, wala na ako ng boses. I'm always excited to talk about you to my friends. O pwedeng ichinichika ka nitong person. So, ito yung mga hidden words, hidden messages from your person. Pwedeng ichinichismis ka niya, binibida ka niya, sa mga kilala niya, barkada niya, tropa niya, co-workmate niya. Pag tinanong mo daw siya, sasabihin niya, yes, ikaw ang nakakaalam yan. Kung meron man sumasagi sa isip mo na itatanong mo, pag tinanong mo siya, yes ang isasagot niya. Oops. So, kung no-contact kayo, or kahit hindi, ito yung mga hidden messages na pwedeng gusto niya sabihin sa'yo, pero hindi niya nasasabi. Oh, this person loves you. Gulo na ngayon, no? Kasi, kung meron pang other person involved dito, diba? Tapos sasabihin niya, he loves you. Siguro gusto niya sabihin na mahal ka niya or special ka sa kanya. Baka mas mahal ka niya. Nagkataon lang, ewan ko, kung pamilyado man, whatever, no? Di ko alam. Pero gusto niya sabihin na mahal ka niya. Gusto niya sabihin, yes. Mahal ka niya, gusto ka niya. So, yan yung mga na-pick up kong messages dito sa inyong timeless love reading. Kung nakaka-relate kayo, na-entertain kayo, no? Don't forget to leave a heart, a like, pa-comment na lang, pa-share. Thank you so much sa lahat ng sumusubaybay.
Kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow. Kung gusto mo ng private reading ko, dumiretso ka sa one and only official page ko, Purple Tin, may blue check, verified. Kayo po yung mag-PM sa akin. Marami pong fake na gumagaya sa page ko. Never ko po kayong i-add friend or message request. Never din po ako mauunang mag-chat sa inyo to offer anything or ask for anything. Kayo po ang mag-PM. Godspeed, babush!